Mabuti pa yung Pag-ibig. Sa 15 years ko, halos 43,000 ang dividend. Sa GSIS, 120 pesos. So, isa po ito sa mga komentong ating natanggap, no? Comparison na naman tayo ng Pag-ibig Fund at GSIS sa issue ng dividend. Hindi naman po sa pinapanigan po natin yung GSIS, pero gusto ko pong ma-orient din po kayo at malaman po natin kung ano po yung nilalaman ng kani-kanila pong purpose, no? Kung bakit nandyan po yung Pag-ibig Fund at nandyan po yung GSIS, and how they need to appropriate their income sa bawat taon. Kasi doon po natin makikita at maintindihan kung bakit napakalaki ng dividend sa Pag-ibig Fund at ganoon lamang yung dividend sa GSIS hindi pa taon-taon binibigay. Unang-una po dyan mga master ay dapat po nating malaman na dito po sa Pag-ibig Fund kasi yung mandate nila, at least 70% ng kanilang annual income ay ibabalik sa mga miyembro bilang dividends. Yun po ang mandate ng Pag-ibig Fund, no? Kung ano man po yung net income after 1 year, at least 70% dyan ibabalik sa mga miyembro. So, kaya po malaki yung dividends sa Pag-ibig Fund. Kasi kung mayroon silang 1 billion na income, 700 million yan ay ibabalik sa mga miyembro. Paghati-hatian ng mga miyembro base sa kanila pong total contribution na nagsisilbing parang share nila doon sa Pag-ibig Fund. Kung matagal ka na sa serbisyo, 15 years, malaki-laki na rin yung naipon ninyong savings sa Pag-ibig Fund. So mas malaki na rin yung inyo pong total na parang share doon sa kanila, kaya mas malaki po yung magiging dividends niyo compared doon sa mga bago pa lamang. So yun po ang sa Pag-ibig Fund. Kung hindi po yan magagawa ng Pag-ibig Fund, then hindi po nila nagawa yung kanila pong mandate. Dito naman po sa GSIS, ang mandate ay masiguro na mayroong buwanang pensyon ang mga retired GSIS members, retired government personnel. Bagamat nakapaloob din sa batas ng GSIS ang tungkol sa cash dividends na nakabase lang ito hindi po sa utang ninyo sa GSIS, kundi doon po sa inyong active na life policy, no? So base doon sa value ng inyong active life policy, hindi po sa utang ninyo sa GSIS. Ang problema lamang ay dahil sa hindi po mandatory na magbibigay ng dividends bawat taon. Ang pamimigay ng dividends ng GSIS ay nakadepende sa kung ano po yung desisyon ng board. If the board of directors or board of trustees ba ang tawag nun sa GSIS will decide to give dividends, depende rin kung magkano yung kanila pong set aside na pondo para sa dividend na yan. Yan ang paghati-hatian ng mga miyembro ng GSIS. Base na rin po sa kanilang I guess I'm not sure kung equally ba yan or base sa kanilang life policy na value. Pero ang lamang po punto natin diyan, hindi sila mandated to give dividends every year, no? So depende sa decision ng board ng GSIS. Ang mandate sa kanila na dapat nila masiguro na yung kinikita nila ay mapupunta doon sa kanilang pagbabayad ng pensyon sa kanilang mga miyembro, mga retired na miyembro ngayon at in the future, no? Kaya po yung GSIS ay sinisiguro na mayroong malaking halaga na nakahanda para at least kahit po matagal na panahon ay kaya nilang tustusan yung pensyon ng kanilang mga retired members, no? Kahit po mag-stop yung kanilang pagtanggap ng contribution. So yung mga existing pensioners can receive pension for a long time dahil sa naipon na kinikita ng GSIS. Yun ang kanila pong mandate, no? Kapag ang GSIS ay hindi na makakabigay ng pensyon, then ang GSIS ay nag-fail sa kanila pong tungkulin sa mga miyembro ng GSIS na mga empleyado ng gobyerno.
So yung pagkakaiba ng purpose ng dalawang institusyon na ito, yun po ang nagbibigay ng dahilan kung bakit pagdating sa usapin ng dividends ay masyadong malayo yung halaga ng kanila pong kayang ibigay sa kanilang mga miyembro. No, so kung ikaw ay miyembro ng Pag-ibig, hindi ka talaga mabibigla if makakatanggap ka ng malaki na dividends. The moment naman na ikaw ay mag-retire, si Pag-ibig Fund ay mag-stop na sa pamimigay ng dividends sa iyo kasi hindi ka na miyembro, nakuha mo na yung share mo sa kanila. Si GSIS naman ngayon yung magsisimula sa pagbibigay sa inyo ng pensyon kahit hindi ka na nagbibigay ng contribution. So parang ganun po no, yung magiging eksena. Meron pong nagbibigay sa iyo ngayon at meron namang magbibigay sa inyo sa susunod kapag ikaw ay hindi na po aktibo sa serbisyo. So sana po ay maintindihan natin itong pagkakaiba ng dalawang ito, no, na siya pong factor kung bakit magkaiba din ang kanilang mga nakakayang ibigay bilang dividendo sa kanila pong mga miyembro.